Si Zoe po kasi eh. Ano nangyari kay Zoe? Dok, nandito po kasi kami sa sementeryo ngayon eh. At si Zoe po gusto niya po bukayan yung libingan ng mami niya. Hindi tinitigilan ni Carlos itong si Lynette. Umaasa pa rin siya na makukuha niya ito kung kaya't ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Ando na nga na sa sobrang desperada niya ay pinasok na nga niya ang pagiging baliw-baliwan nang sa ganun makuha niya ang simpatya nitong si Lynette at maniwala sa kanya. Gusto kasi ni Carlos na bago siya makaalis ng ibang bansa ay gusto niyang makasama itong si Lynette. Kaya naman gagawin niya ang lahat ng paraan. Subalit nung makita nga ito ni Lynette ay sadyang naawa nga itong si Lynette. At sinabihan niya itong si Carlos kung anong nangyari sa kanya, bakit niya yun ginagawa. Nauto si Lynette. Parang gusto na nga niya sumama dito kay Carlos. Mabuti na lamang at dumating itong si RJ. Nagalit si RJ sa ginawa ni Lynette kung bakit pinakikitunguhan pa rin niya ito. Napakatanga naman talaga itong si Lynette. Wala ba daw siyang kadala-dala sa ginawa ni Carlos sa kanya? Maaari umanong nagpapanggap lamang si Carlos para utuin siya at makuha siya. Kaya hindi siya dapat basta-basta magtiwala kay Carlos. Naabutan ng mga pulis itong si Lynette at si Carlos kung kaya't akma ng asa ng babarilin itong si Carlos, subalit ito'y tumakbo. Nagmamakaawa naman agad itong si Lynette na susuko na umano itong si Carlos, wag na wag umanong magpapaputok. Subalit hindi niya alam na ginagamit lamang siya ni Carlos at meron itong ibang pakay kung kaya't ito'y nagbaliw-baliwan. Hindi sadyang baliw si Carlos, ginawa lamang niya yon alang-alang sa kanyang sariling interest. Sa kamilang banda, ito namang si Zoe ay tela na didepressed. Talagang naniniwala siya na buhay ang kanyang ina, kung kaya't sinabihan nga siya ni Nerissa no kung ayaw niyang maniwala sa katotohanan na sadyang patay na ang kanyang ina. Well, kung gusto daw niya ay hukayin ang kanyang ina na nakalibing 6 feet under the ground. Natauhan si Zoe at gusto niyang malaman ang katotohanan, lalo't palagi siyang may nakikita na kahawig ni Moira. At ang wig ni Moira ang kanyang palatandaan kung kaya't nais niyang makasiguro. Subalit itong si Joy ay nag-aalala sa kalagayan nitong si Zoe. Tinawagan niya itong si RJ kung kaya't agad itong napunta roon. Naiyak si RJ sa kanyang mga nakita dahil hinuhukay na nga ni Zoe itong kanyang ina. Napigilan niya at naawat niya. Sinabi nito na tigilan na ang kanyang ilusyon at tanggapin ang katotohanan na wala na talaga ang kanyang ina. Sinabi ni Zoe na kung sa kanya ay madaling tanggapin, para kay Zoe ay hindi madali. Lalo't nahihirapan siya bawat araw-araw. Pakiramdam niya ay mag-isa na lamang siya dahil ang kanyang amang si RJ ay busy sa kaalalay kay Annalyn. Nangako naman ang kanyang ama na babawi para lamang kumalma itong si Zoe at napigilan niya ang kanyang balak na hukayin itong si Moira. Sa kabilang banda, hindi pa rin mapakali itong si Zoe kung kaya't naalala niya ang doktor na bumisita sa lamay ng kanyang ina na ito nga si Doc Sifra. Tinanong niya ito,